Ngaral mo minamahal sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Ner. Amen. Palapakan po na natin minamahal ang ating naginang Diyos. Praise the Lord. You bless you, brother. GR, let us pray. O burigilan mapagpala naming Diyos sa namin sa langit na minapakabait, pinakamamahal na pa Jesus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdo bato sa pusong pagpasalamat, paglalahati, pagsamba, ay palagi namin pinapaabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkabos sa amin, malaya sa lugar na ito na sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Malapang Jesus, sa unang yugto na nagawain nilang isan, ang mga papuring awit, mga patotoo, awitin niyo mga awit na yung pinadama sa amin na pagkatamis na presensya, hanggang sa pagtatapat na patuloy na kinakalinga, sinusunod ng iyong mga anak. Muli, aming pag-aralan yung mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, O dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, and their beloved children, kami muna ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, ng iyong banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Buksan ang aming mga pangunawat kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon na minamahal. Amen. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Isang mapagpalang hapon na po ang ating ipinapaabot sa lahat na narito, lalo na yung mga nanonood sa atin sa ating live webcast at sa atin pong mga bisita. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and our beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Magandang hapon na rin sa kanilang mabuting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating pastoral workers, elders of the church, mga awit, mga manunugtog, mga kapatiran. Amen. Good afternoon po. Ngunit ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglalahati ay muli ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dugtong sa ating napag-aralan last Sunday para maunawaan natin talagang lubos ang mga salita ng Diyos, lalo na sa mga hindi naman natin sabay na nakasama sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, may nanauna, may nahuhuli. Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral ng huwag manatiling bata sa pananampalataya. Huwag manatili. Huwag tayong palagi na lamang nagiging bata, madaling masaktan, matitisurin. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. At kung tunay kang Kristiyano, ikaw ay patay na sa sanlibutan ito. Kung sa mga salita lamang hindi ka na masasaktan, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag sinabing patay, kahit anong kurot yan, kahit anong salita yan, wala nang mararamdaman. Amen. Kaya inahalintulad tayo ng mahal na Panginoon sa patay na dito sa mundong ito. Kaya yung mga bata pa ang pananampalataya, huwag kayong manatili diyan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Open your Bible in the book of 1 Peter, chapter 2, verses 1 and up to 3, kindly. Basa. Paghandaan na ba kayo, mga kapatid? Medyo
Double time. Dito po sa aklat ng unang Pedro, sa kabanata po ay 2, talatang 1 hanggang 3. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Amen. Pagpalain po na malapagin ka ng mga salita. Sa English, wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye, have tested that the Lord is gracious. In English natin, bilang mga mananampalataya, baguhan ka, talagang kailangan mo, tulad ng mga bagong sanggol, bagong silang, kailangan mo ng gatas. Inom ka ng gatas dahil hindi mo pa naman kayang kumain ng matitigas na pagkain. Bilang bata. Ganon din sa espiritual na buhay. Dinadahan-dahan nating ipaunawa. Pero kung tayo po'y nagbibilang na ng taon, pero hanggang ngayon ayaw nating matouch yung ating mga kahinaan, yung ating mga ego, yung ating mga pride, hanggang ngayon gusto nating maging untouchable pa rin, matitisurin ka pa rin sa salita, lalo na salita ng Diyos, abay suriin mong sarili mo. Suriin natin ang ating sarili. Bakit nanatili kang bata? Kaya ating pinag-usapan ngayon, maminamahal, huwag manatiling bata. Amen? 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 Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang bata, alam naman natin, nangailangan ng gatas. Kung malaki ka na, kailangan mo pa bang kukuha ng biberon para dididi ka, di pagtatawanan ka? Ganon din sa spiritual na buhay. 5 taon ka na, 2 taon ka na, 10 taon ka na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pagkatapos ngayon, kakain ka pa rin ng mga gatas na pagkain. Kailangan muna ng karni para titibay ang iyong pananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang manatiling bunjing. Amen. Amen. Kailangan na po natin ng heartbeat. Sabi ng 1 Corinthians, ituloy natin ang basa. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 up to 3. Makinig kayong mainam dahil kapag manatili kayong bata, ang ibig sabihin dito ay ikaw ay karnal pa. Madali kang masaktan, karnal. Kaya nga madaling kinurot ka lang, nasasaktan ka. Ang sabi ko kanina, dapat ang Kristiyanong matagal na katulad na siya ng patay. Patay na sa sanlibutan ito. Kahit anong kurot, kahit anong sampal, kahit anong salita, hindi na siya masasaktan dahil talagang mature na siya ng Kristiyano. Kaya yung libasa. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 1 hanggang 3, ito pong sinasabi, at ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kayo noon, wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaulian ng mga tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan, maminamahal. An ivory tree could not speak unto you as spiritual, sabi ni Apostol Pablo, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Babe in Christ.
Ibig sabihin, bata pa talaga. Dahil nasasaktan ka pa. Sabi na, I have fed you with milk and not with meat. For hitherto ye were not able to bear it. Neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Ang mga babe in Christ, na natiling bata, na natiling bunjing, sila daw mga minamahal ay mga karnal. Madaling masaktan. Hindi nauunawaan yung ipinapaliwanag ng mga mangangaral na umiibig sa kanilang kaluluwa, na gusto lang ng ating mga mangangaral, gusto lang ng ating kagalang-galang na pastor, gusto lang ng mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, na tayo po ay lalago sa ating pananampalataya at huwag manatiling bunjing, huwag manatiling bata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang gusto ng ating mahal na Panginoon, kayo po'y magmamature spiritually. Kaya kinakailangan maminamahal, hallelujah, atin pong punuan ang mga bagay na ito. Bakit? Anong dahilan? Bakit may nananatiling karnal, may nananatiling babe in Christ? Alam niyo po ang dahilan, unang-una, madalang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ayaw dumalo ng 3 times a week, gusto lang linggo. Ayaw dumalo ng overnight dahil malusyang. May trabaho, kinabukasan. Ano pa? Ayaw magtapat sa kanilang pagbibigay na kalikasapong bahagi tandog. Ito daw mga sources kung bakit nananatiling bonjing, nananatiling babe in Christ ang isang Kristiyano. Madaling masaktan. Hindi naging matapat. Naririnig nila ang susi ng pagpapala, may katiyakan ng kaligtasan sa pagbibigay, ayaw magbigay. Nasasaktan talaga tayo kapag totoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo, ayaw tumanggap ng mali. Ayaw magpa-tuwid, ayaw magpasabi. Amen. Ito daw ang mga dahilan kung bakit nananatiling bonjing, nananatiling bata ang iyong pananampalataya. Kinakailangan kung Kristiyano kang tunay, matagal na naglilingkod sa mahal na Panginoon, open-minded ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung manatili ka na magiging karnal, hindi ka magiging spiritual, alam natin, ang sabi ng Biblia, ang mga karnal ay hindi makakyat sa langit. Mayroon silang paruroonan doon sa dagat-dagat ang apoy. Nagliliyab ang impyerno at ang asopre. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mamaya natin ipagpapatuloy yung pang-apat. Pangatlo lang muna natin. Basahin muna natin ang Hebrew chapter 5, verse 11 up to 14. At Hebrew chapter 6, verse 1. Kindly. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 5, talata po ay 11 hanggang 14. Ganito po yung sasabi. Tungkol sa kanya marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin, palibhas ay nagsipurol kayo sa pakikinig. Sapagkat nang kayo'y narapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong mga ilangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad ng mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan sa pamimihasa na nangasanay sa kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. 6:1. Dito po sa 6:1. Kaya nga tayo tumigil na sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan at huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at sa ng pananampalataya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo may mali po diyan sa Tagalog. May mali po diyan sa Tagalog dahil
Ang sabi diyan, tayo daw po'y tumigil na sa salita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ang English po, sinabi rito, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. Leaving. Ang sabi rito, maminamahal, iwanan, ang ilan daw ay iniwan na yung talagang tama na mga pangangaral dahil nga nasasaktan, amen. Pero ang mahalaga dito ay yung sinabing mangagpatuloy sa kasakdalan. Itong salitang ito, maminamahal, yung pangatlo na dapat malaman ng mga babe in Christ until now, na nagiging nanatiling karnal, hindi nagiging spiritual, kinakailangan daw magpatuloy kayo sa kasakdalan. Magpatuloy daw tayo sa pagiging sakdal sa paningin ng Diyos. Dahil ang sabi rito, maminamahal, tapos na tayo'y pinangangaralan ng katulad ng bata. Pinapakain tayo ng milk. Pinakain tayo, maminamahal, dahil bata pa tayo. Pero tumatanda na tayo. Nagbibilang na tayo ng taon. Dapat hindi na tayo masasaktan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nasasaktan tayo dahil umiiral po ang tinatawag na pride. Umiiral po diyan ang tinatawag na ego. Iba po ang pride sa ego. Ang ego, sarili mo na lang ang nakikita mo. Ang pride, pangkalahatan yan. Nasasaktan ka, nasaktan ang pamilya mo. Nasaktan ka dahil mayroong nababanggit ang iyong mga ngaral. Mayroong nababanggit ang isang tao, ang kausap mo, na na-o-offend ka. At natouch ang iyong pagkatao. Let us say. Ito, maminamahal. Don't you know? Alam ba natin nang sabi ng Isaiah 14, talatang 12 hanggang 15, na kapag tayo daw po ay magpapairal ng ating pride, ng ating ego, anong pagkakaiba natin kay Satanas? Bakit Satanas nahulog sa kamay ng Diyos? Pakibasa po ang Isaiah para masundan natin, para maunawaan natin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan muna natin ng ating mahal na Panginoon. Kindly, basa. Aklat po ng Isaiah 14, tsaka talata ay 12 hanggang 15. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Anong pagkakaiba natin kung hindi tayo makinig sa mga tamang aral na ito? Hindi wala tayong pagkakaiba kay Satanas. Hindi naman tayo alipin ni Satanas. Hindi naman tayo kasapi ni Satanas. Tayo yung mga Kristiyanong may Kristo sa puso. Tayo mga Kristiyano na may Espiritu ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit tayo nasasaktan? Bakit tayo magpapairal ng pride na hindi naman pala yan ugali ng mga Kristiyanong tunay? Hindi naman pala yan dapat ugaliin na pairalin natin ang ating ego. Kahit ano ating nararating. Tingnan mo, mayroong ngang kaming nakakasama na during old days, 1980s. Mayroon kami mga kasama doon na nagkaroon ng pride, nagkaroon ng ego. Gusto nang turuan ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, ating beloved Mama Dear. Ayaw nang makinig. Pinahintulutan lang nakatayo sa pulpito kung ano-ano ng mga pinagsasabi. Alam niyo po, sa kanyang pagsuway, naduling siya. Sa atin ngayon, maminamahal, tingnan niyo po, tingnan niyo yung inyong nasa kaliwa, na sa kanan ninyo, sa likuran ninyo sa harapan, wala na yung dati. Bakit? Ayaw magpasaway, ayaw magpaturo, ayaw magpatuwid, dahil gusto nila, sila'y perfecto, tama ang kanilang ginagawa. Pero ngayon, maminamahal, kaawa-awa ang kanilang buhay, kahabag-habag, baon sa utang. Ano pa? Babalik na naman sa dati. Pagkatapos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos, nang dahil sa katigasan ng ulo, nang dahil sa pride, nang dahil sa ego.
Hindi po tayo naman naglikat sa pagsaway. Tayo nagtuturo dahil gusto natin, ibig natin ng lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Bakit hindi tayo makikinig? Amen? Mayroon nga mga natuturuan. Natuturuan pa lang. Sumisibol pa lang. Abay, lumalaban na sa mga nagtuturo. Sila yung mga ngayon maminamahal. Sasabihin na natin na imbis tumulong sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord. Dahil burden sila. Saan ka nakakita? Ang kanilang sasaluin, ang kanilang hahanapin, yung mga Kristiyano na ayaw nang magpasakop, ayaw nang sumunod. Halimbawa sa isang iglesia, dito na lang, sa buong Pangasinan. Doon, halimbawa, sa dako ng Mindanao, kahit saang dako, sasaluin yung mga ayaw magpatuwid, ayaw magpasaway, at magbuo ng another gawain. Total, Jesus Miracle Crusade din naman. Yung mga minamahal, sabi ng ating beloved minister, June Isguera, hindi ko makalimutan yung aming meeting, preacher's meeting. Ang sabi niya, lahat ng mga taong sumusuway, lahat ng mga Kristiyanong sumusuway sa lahat ng outstation sa buong Pilipinas at lumipat sa ibang gawain, nagbuo ng panibagong gawain, kahit saan mo dalhin yan, kahit dito pa sa Central, gagawa at gagawin nila yung kanilang nasa puso na kanilang isipan na talagang gusto nilang humiwalay, gusto nilang magsarili. Kahit saan daw maminamahal, gagawin at gagawin pa rin. Ibig sabihin, kahit saan pa dadalhin yan, kahit ang pastor pa yan, ang mahal na pastor, at magbabalik sa tanaw sa way back 1975, sasalungat at sasalungat yung mga tao na yan. Bakit? Dahil kung masunurin ka, natupa, masunurin kang mananampalataya, ikaw ay hindi nanatiling bunching, ikaw ay hindi nanatiling believe in Christ, sumusunod ka sa lahat ng patakaran ng iglesia, nagpapasakop ka dahil iniibig mo ang iyong kaligtasan, iniibig mo ang nagtuturo sa iyo, iniibig mo ang ating beloved parents in the Lord. Amen? Amen? Sa lahat ngayon na nanonood, dahil alam ko maminamahal, ako'y sinusubaybayan palagi, dahil ang aking mga pagkakamali ang palagi nilang nasisilip. Pero ako'y mananatili sa turo ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear. Kinakailangan sawayin yung dapat sawayin. Yung mga baluktot na mga paniniwala. Alala ko nga maminamahal, mustra lang dito ng mga ating mga kapatiran. Makikita natin. Sana naman napupunta yung ating beloved Lord and preacher. Wala na naman dito. Doon sa Umingan, dahil may mga gawain tayo doon, alam ko na kung saan nagpupunta at anong ginagawa niyan. Tingnan niyo po, anong pakialam ninyo? Anong pakialam natin? May gawain tayong inasikaso. Hindi lang naman San Carlos, hindi lang naman Umingan, hindi lang naman, mayroon tayong ginagawa, inaayos na mga gawain diyan sa dako ng Palawan. Every now and then tumatawag sila. Humingi sila ng payo. Bakit hindi mo ayusin yung sarili mo, kapatid? Hindi natin ayusin yung sarili natin, pumapalakpak ka na lang nga dyan, ang dami mo pang sinasabi. Baka sa mga sinasabi mo na yan, imbis akit ka sa langit, doon ka pupunta sa impyerno, nakaatang sa mga masuwain. Nakakahabag kayo. Anong pagkakaiba natin kay Satanas? Sabi ni Satanas, I will be like the Most High. Grabe palang inggit niya. Bakit hindi kaya inggit yan? Di kayo nang nandito, kayo na magsalita, kayo nang magaling. Nagkataon na tayo ang inatasan ng ating dearly beloved parents in the Lord, ng mga beloved children, para mag-asikaso sa inyo, magmulat sa inyo, maghubog sa inyo, sa lahat ng mga nahubog. Ngayon, maminamahal na pakinabangan na ng ating napakabait na Diyos. Sila'y mga matutuwid at maayos na ng mga mangangaral, maayos at matutuwid na mga awit, mga manunugtog, dahil sumunod, masunurin. Sa mga hindi, ayan o, nagkakalat ng mga balita. Hindi naman otorisado ng mga beloved children kung ano-ano mga pinagsasabi. Nagdi-discuss ng mga bagay na hindi na dapat nila saklawan. Sarili natin ang ating saklawan
paano tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Tayo ba'y karapat-dapat ginagawa ba natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon? Nalulugod pa ba sa atin ng ating Diyos na buhay? Ba't ka nakikialam ng mga programa ng iglesia? Ba't ka nagbibigay ng mga maling mga impormasyon? Hindi ka pa naman marunong tumanggap ng pagtutuwid, ng pagkakamali. Hindi ka man lang magsuri. Yan dami mong na-deceive. Gusto mong ikaw ma-deceive, ikaw lang. Dapat hindi ka magdala ng sino-sino pa. Nangyayari ngayon, maminamahal. Yun ang talagang pakialamira. Mind your own business. Your business is matuwid ka sa harapan ng malapain. Anytime, tutunog ang trumpeta, magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag kang makialam ng mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Amen. Ano kaya kung pakialaman ka ng mahal na Panginoon? Anak, ultimo nga magpatutuo, hindi ka na marunong magpatutuo. Ultimo nga pumalakpak ng maayos, sumayaw ng maayos, makadiyos na sayaw, hindi mo na nagagawa. Ultimo nga dumalo ng 3 beses isang linggo, ayaw mo na. Ultimo nga magtapat, ayaw mo na. Ay manatili ka talagang bunjing. Manatili ka talagang baby in Christ. Huwag kang manatili diyan. Dahil gusto ng Diyos, ngayon, magmamatured ka sa pamamagitan ng araling ito. Palakpakan po natin ang ating malapit. Huwag kang manatiling kumain ng gatas, kumain ka ng hard meat. Amen? Amen? Huwag kang manatiling karnal. Be spiritual. Magpatuloy ka na sa kasakdalan dahil yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo marunong magpakumbaba. Hindi tayo marunong maminamahal. Hallelujah! Humingi ng tawad. Pinapatawad naman tayo. Sino bang hindi makapagpapatawad? Kung ang Diyos nga, ang dami nating ginagawang kasalanan, napapatawad tayo. Sino ba naman tayo hindi makapagpapatawad? Walang hindi dito marunong magpatawad. Humingi ka lang ng tawad. Magpapakumbaba ka lang. Lalo na ang mahal na Panginoon. Kapag ikay magpapakumbaba, humingi ng tawad, handa kanyang patatawarin. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 7, if you confess your sin, He's faithful and just to forgive your sins. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dapat matutong mapagpakumbaba. Be humble. Sabi ng Biblia, if you humble yourself, God will lift you up. Itataas ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord! May mga inatasan ng ating dearly beloved babies ng beloved parents in the Lord. Pag nagtatanong yan, kumusta na yung ipinagkatiwala ko sa inyo diyan na para diyan manatili, para maituwid na ng maayos? Ano isasagot ko? Pagkatapos sinong mapagsabihan during our several gatherings sa Metro Manila, wala na dito. Dahil ayaw magpasakop, ayaw sumunod, ayaw makinig. Andun, gumagala, akala mo, mga galang tupa. Hindi naman authorized kung saan-saan dumadako. Parang mga paru-paro, parang mga maripusa. Ito, pinag-aralan lang natin. Dahil gusto nating maituwid ang lahat. Gusto nating sa harapan ng bawat mananampalataya, lalong-lalo na sa ating mahal na Panginoon, karapat-dapat tayong humarap. Dahil lahat ng ating ginagawa ngayon dito, atin niyang pagsusulitan pagdating ng araw sa harapan ng ating mahal na Panginoon, we all must appear in the judgment seat of Christ. Amen? Amen? Sabi ng ating mga beloved babies, o dito ka lang para maituwid ka, para malaman mo ang dapat. Nasaan ka nagliliwaliw? Andun ka kung saan-saan. Pag tinanong ako, anong sasagot ko? Ano naman, sasabihin ko, opo, andito yan, mainit yan, ginagampanan ng kanyang tungkulin. Ano sasabihin ko? Mula nung iyong pinagalitan, mula na iyong sinasabihan, wala na po rito. Malis na. Nagpaalam na. O say, yang mga yan, ang kumplitong ihemplo ng kanilang pananampalataya ay nanatiling bata. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga bunzing na pananampalataya. Amen. Amen. Praise the Lord. Huling talata. Sabi po rito, maminamahal. Hallelujah. James chapter 4 verse 10. Kindly. Praise the Lord. Santiago, Kabanatang 4, talatang 10. 4 talatang 10.
mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Amen. Amen. Magpakababa kayo sa paningin ng Diyos dahil itataas kayo ng ating mahal na Panginoon. O, say, kung kayo naniniwala sa salita ng Diyos, maliwanag itong ating pinag-uusapan. Amen. Mahal namin kayo. Mahal natin yung mga kapatid natin maminamahal na nagmamagaling, na nakaalam lang ng salita ng Diyos. Akala natin, tama na tayo palagi. Amen. Amen. Mahal namin kayo. Bakit namin kayo tinuturuan? Dahil gusto natin lahat magmana ng langit at buhay na walangan sa piling ng ating malapay. Ayaw natin na mayroong maligaw. Amen. Ayaw natin mayroong maiwan pagtunog ng trumpeta. Tayo yung mga tunay na mga anak ng Diyos. Huwag kayong manatili sa inyong pagiging bata, sa iyong pananampalataya. Magpatuloy kayo. Search the scriptures in them you think you have eternal life. Saliksigin ang banal na kasulatan. Tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, kung kayo nandito palagi, lalago kayo. Dahil mapag-aralan yung kahinaan mo, yung hindi mo pa napag-aralan, kung lagi kang narito. Kung absent ka ng absent, wala ka dito, tuwing linggo ka lang, ay matouch yung ego mo, yung pride mo, ay talagang lalaban ka. Kaya nakikita mo yung mga Kristiyano ngayon, parang lilitaw, lulubog. Makikita mo, yung matagal nang wala, makikita mo na naman nandyan. Akala mo mga paru-paro. Sa Bisaya yun, mga sirok. Mga sirok na, yung ibig sabihin maminamahal, naghahanap talaga kung saan sila kakalingain. Kinakalinga tayong lahat kapwa ng ating mahal na Panginoon. Dahil lahat ng mga manggagawa ay nagmamahal sa inyo. Lahat ng mga mangangaral ay nagmamahal sa inyo. Ayaw nilang mapariwara kayo. Gusto natin na tayo magmana lahat ng langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Lalo na ngayon, sinisilibrate natin ang kanyang kapanganakan. Kailan pa natin ibibigay ang ating mga sarili? Kailan pa natin suriin ang ating mga sarili? Kung iniibig mo ang iyong kaligtasan, napakaliwanag ng mensahe ngayon. Magpakumbaba ka, bumalik ka sa tamang landas, bumalik ka sa iyong tungkulin, pumunta ka rito at magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad, magpasting ka ng 21 days. Kung ikaw ay medyo may makabigatan ng ginagawa, laban sa ating gawain dito, kung hindi naman, magpasting ka na ng 10 days, magpasting ka na ng nararapat. Kausapin mo na yung ibang lingkod, kausapin mo na kami, lahat naman ng asiwa, kausapin mo na mga beloved babies sa inyong mga ginagawa, patatawarin kayo ng ating malapain, patatawarin tayo ng ating malapain. Pagkatapos yan, mapakinabangan kayo sa kaniyang banal na upasan. Tayo pala tayo tumayo, awitan natin ang ating malapain. Praise the Lord, Lord of Jesus. Ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Noong una, pangako ko, ako'y awit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Pag-ibig ko'y lalamig, nagtiwala sa sarili, sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Pag-ibig ko, ako'y huwag mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo.
Mga Panginoon, salamat sa mga salita palagi nag-aaliw sa amin. Nung una, Mga Panginoon. ang sabi ko, Hallelujah, 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 hallelujah. iwanan ko'y iyong iyo. Yes, Sir Jesus. Nung una, Ang sabi ko, di iwan, di lalayo sa tungkol sa'yo. ngunit pag-ibig ko'y nanggamit. Tiwala sa sarili. At sa iyong Mga kamay. ako Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! To Jesus! Tuhan mo! Ako! Muling ibalik ang unang pag-ibig ko! Hawakan mo! Lalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, ko'y iyong iyo. Nung una, hallelujah. ang sabi ko, Yes, Lord. ilalayo Praise the Lord. ko sa'yo. Tulungan mo kami tamo na. Pag-ibig ko'y Kaya nagkakamali. Hallelujah. Hallelujah. Mga kaisipan namin pala, Panginoon. nagtiwala sa Nananalala kami madamdam. Tulungan mo kami. sa iyong mga kamay. Ako'y nawa. Hallelujah. Tulungan mo Ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Magilalayo sa dakilang pag-ibig mo. ako'y hawakan mo. Tulungan mo Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. at huwag Ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. ako'y hawakan mo. Maminamahal, lahat ng mga mangangaral, we do not intend to hit. Ayaw namin kayo'y saktan. No hatred. Hindi hatred, maminamahal, ang dapat pairali natin. Magkaroon tayo ng pusong papagpakumbaba, papangunawa ng ating mga ngaral, maminamahal, ay inaaral ang mabuti para tayo mapabuti. Hindi tayo sinasaktan para tayo mapasama. Tulad ng doktor, ang mga salita ng Diyos ay nagpapaginhawa ng ating mga kaluluwa.
yan ay papasok sa kasukasuan ng ating mga katawan upang ang mga dapat ayusin ay maayos. Kami nasasaktan, maminamahal, na minsan sasabihin natin, akala ko ba'y ang Diyos ay nagpagmamahal, ang mga aral diyan ay puro pagmamahal. Bakit sobrang sakit? Alam niyo, maminamahal, tayo rin na may kagagawan. Kung hindi natin ginagawa ang mga bagay na tayo nasasaktan, isang tiyak na bagay, hindi naman tayo tinutumbok ng mga salitang yan. Sa amin ng Hebrew chapter 4 verse 13, ang salita ng Diyos, verse 12, katulad ng may dalawang silab na espada. Ito ay sa trisi, talagang tatarab sa kailaliman, ng kasukasuan ng ating katawan. Dahil gusto ng ating malapay, mapuro ang ating pananampalataya, mapuro ang ating mga sarili, mapurong ginto, na gintong ito, maminamahal, sa paningin ng Diyos, kaya niya nang kunin sa kanyang pagbabalik. Kaya maminamahal, huwag nating pairalin yung ego, yung pride. Huwag tayong madala ng mga pangungusap ng mga magaganda ni Satanas. Hindi tayo maliligtas sa ego, hindi tayo maliligtas sa pride. Maliligtas tayo sa ating pagpapakumbaba. Maliligtas tayo sa ating pagpapakumbaba, paghingi ng tawad, panumbalik sa ating mahal na Panginoon. Tulungan kayo namin, maminamahal, ang inyong mga mangangaral, ang inyong mga manggagawa, ang mga beloved elders, ang mga matured na mga spiritual na mga ate at kuya na ninyo sa pananampalataya, tutulungan kayo. Kaya sa hapong ito, maminamahal, sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, saan kayo nakakita ng gawain na katulad dito? Dito lamang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mayroong 4 na reglamento ang kaligtasan na dapat mong malaman. Unang-una ay pananampalataya, pangalawa ay pagsisisi, pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pang-apat bautismo sa Espiritu Santo. Kung wala ang iyong iglesyang kinalalagyan ng 4 na ito at patuloy kang pinaasa, pinababalik ka pang sasamba sa mga krus, sasamba sa mga Diyos-Diyosan, yan ang naging sanhi. A little knowledge is a dangerous thing. Akala ninyo, dahil tumatawag din kay Jesus, tumatawag din sa ating mahal na Panginoon, okay na, pari-pariho lang. Maiksi, langit naman ang pupuntahan. Nagkakamali kayo. Yung kinalalagyan patungong impyerno yan, pinababalik lang kayo doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinabalik lang kayo doon sa dati. Sabi nga, maminamahal, ni Satanas, yung mga economical ngayon, huwag kayo mag-alala atin yan. Ang tinutumbok niya taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Huwag kang manatiling bunjing, huwag kang manatiling bata. Maging matured ka. Malaman mo ang katotohanan para ikay tatatag sa iyong pananampalataya. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi pari-pariho ang gawain. Kung pari-pariho lang, maminamahal, salang ating kamay, pari-pariho yan, pantay-pantay. Tingnan yung kamay ninyo. May mataas, may maiksi. Ang pinakamataas niyan, patungong langit. Walang iba kung Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagtuturo na 4 reglamento ng kaligtasan dapat gawin ng tao para siya magkaroon ng kaligtasan. Dahil lahat ng tao ay anak ng Diyos. Juan 1:12, yung lamang kumikilala kay Kristo. Dahil si Kristo lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Si Kristo ay pariho noon, ngayon at ang darating, si Kristo pa rin. Siya lamang ang makapagligtas sa tao. Siyang matay sa krus ng Kalbaryo. Siya ang ating siniselebrate ng ating Christmas. Kanyang birth, maminamahal, hindi man tama, hindi man tugma, ngunit ating siniselebrate dahil kinikilala natin siyang tagapagligtas. Siya ang isinilang sa pasabsaban para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya walang ibang pangalan sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan ni Jesucristo. Kasi Jesucristo ang tanggapin at magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Dahil maliban ang tao magsisi, wala siyang kapatawaran. Kung magsisi siya sa kanyang mga kasalanan, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, Acts 2:38. Pag-ahon niya, siya bago ng nilalang. Siya ay
pagmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Habang nakataas ang inyong kanang kamay, nakapikit ang inyong mga mata, ating live webcast viewers, mga kapatiran natin na nandito kasama natin na gustong tumanggap, kumikilala sa ating malapay ng Jesus, itaas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin, ipikit ang inyong mga mata, sumunod kayo sa aking panalangin, nasasambitin. Sabi ng mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan. Ako'y naniniwala. Ako'y sumasampalataya na ikaw si Jesus ang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Linisin mo ako, hugasan mo ko sa aking karumihan, sa aking mga kasalanan. Ibig kitang paglingkuran sa buong aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon. Ang mga nagsitanggap sa iyo sa hapong ito, kabagan mo sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa unang dalangin ng iyong propeta or the beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kabagan mo ang mga nagsitanggap sa iyo. Dalhin mo na sa aming gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong bansa ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Marinig nila nandun ang gawain mo. Sa pangalan ni Jesus, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Opo, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating mga pangailangan, abot din yung inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Handa siyang lumutas sa inyong mga problema. Let your supplication be made known unto God. God will answer your prayers. Manalangin tayo. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit. Natatanaw mo kaming lahat na narito. Ibig namin magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa aming mga kahinaang taglay, patuloy mo na kaming palayain. Aming beloved Peach Rachel Almeda Isquera, bigyan mo ng kumplitong kagalingan. Naging Papa Vicente Nier, Panginoon. Brother Chigo Juan, Sister Jobeta, Hallelujah, Octate, Malapay Jesus, Brother, Hallelujah. Hallelujah, Marlito, kaya bigyan mo ng kumplitong kagalingan. Malapay Jesus, sa kanilang naramdaman, Brother Litos, Hallelujah, season, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Malapay Panginoon, Hallelujah, narito kami, anumang mga pangailangan ng mga anak, Hallelujah, sa hapong ito, may mga cancer, may tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, anumang mga pangailangan nila sa spiritual, Hallelujah, sa kanila pong mga pananalapi, mga pagtatrabaho, pagninegosyo, paghanap buhay. Sa pangalan ni Jesus, ipatong yung kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, bulag, pipi at bingi. Sa pangalan ni Jesus, cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. COVID-19, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, drug dependent, cast out. Hallelujah, hallelujah, pagkabakla, pagkatumboy, cast out, cast out. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Pagkabulag, cast out in Jesus' name. Be healed, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name. Be healed, complete healing and deliverance. Be prosperous in Jesus' name. Be prosperous in Jesus' name. Iwagayway ang kamay bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Iwagayway ang kamay bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, Father Jesus, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, maminamahal. Huwag magbibiro. Huwag pasalamat sa ating mahal na Panginoon na lahat ng ating kahilingan ay atin ang nakamtan o atin ang makamit. Sabay-sabay tumalon, 3 times shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. We love you so much, my dear beloved brethren. But our dear Jesus loves us more and more abundantly. Brother Albin, para sa ating mga announcement.